Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang ko ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Good morning, Jesus! Yan. Napakasayang Monday po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay, bago tayo magbabati, tayo po ay manalangin. Sige, Pastor Fred. Sige. Dakila namin Diyos, buhay, mapagmahal,
nakakaunawa ng lahat ng aming sitwasyon sa buhay, Panginoon. You are an omniscient God, omnipotent and omnipresent God. Alam mo lahat, ang damdamin ng mga taong nakikinig, at kami lahat, Panginoon, lalo-lalo na. Kaya mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen and Purihin amen. ng Panginoon. Sige, binabati namin po ang lahat ng ating mga kapatiran, North, East, West, and South ng Coffee, ang ating various outreaches, ang ating mga COMPI chapters dito sa Metro Manila, at lalong-lalo na sa ating head pastor at si Sister Ria na naka-sabbatical rest ngayon. Yan. Kailangan naman po ng ating mga kapatiran na magpahinga, hindi ba? Sige, salamat sa Panginoon at basahin muna natin ang ating word for the week. Ito po ang ating word ay matatagpuan sa 1 Timothy 6:6. Napakaikli, makuha natin. Now, godliness with content is great Great gain. gain. Purihin ang Panginoon. Ayan, kontento na ba tayo mga kapatid? Sige, tayo ay merong isang awitin na para sa nalalaman natin. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Yan. Kung hindi dahil kay Lord, nako, palagay ko ang mga buhay natin ay walang direksyon, di ba? Dahil sa Kanya, nabago ang takbo ng buhay natin, natakbo yung ating isipan, not anymore worldly. Ngayon, ang ating iniisip ay kung paano tayo magiging kasiyasiya sa paningin natin, Panginoon. Sige. Patuloy tayong mawit, isang worship. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Kasi kung wala sa ang Panginoon, ay, nako, zero tayo. Kanino ka ba gustong umuwi? Saan yung gustong umuwi? Kanino? Kay Lord, siyempre. Kaya awitin natin to na siyang ating Diyos ng ating buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus, Jesus, sa'yo nagmula ang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus, Jesus, sa'yo nagmula ang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Liwanag ang taglay, pag-ibig ay laganap sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos.
liwanag Wanag ang taglay. Pag-ibig Ibig ay laganap sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos. Thank you, Lord. Alam nyo, kapag punong-puno ng pag-ibig ang puso mo, wala kang nakikitang pangit. Ano? Lahat sa paligid mo, ang ganda-ganda kaya. Kaya lahat Hindi dito, ba? lahat dito Oo. magaganda talaga. Ang gaganda lahat. Oo. Yun na, yung Oo, lahat ganun, yung oo, nakikita oo. ko ngayon, ang ganda-ganda. Gaganda. Lapit na Pasko, mga kapatid. Oo, ang gaganda eh. Yeah. Sige, basahin na natin ang ating message ngayon. Purihin ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Proverbs 30, 7 to 9. 7 to 9. Sige, babasahin ko po sa English at pagpipray ni Pastor at basahin natin sa Tagalog later. Proverbs 30 verses 7 to 9 sa NIV version. Ang sabi po, "Two things I ask of you, Lord, do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." This is the word of the Lord, Pastor Okay, Fred. manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, tinuturuan mo kami, Panginoon, kung saan kami dapat masiyahan, kung saan kami dapat maging maligaya. Kaya sa umagang ito, through the power of the Holy Spirit, you will reveal to us more of what you want us to feel and do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Tagalog. Sige, basahin natin sa Tagalog. Ito po ang sinasabi. Ito po yung prayer ni Agur. "Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay." Patay agad. Teka, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Purihin ang Panginoon. Puro baka, Oo nga eh. baka. Hindi Alam siya mo, nakakatyak, ha? Itong prayer na to, very contrast po dun sa napag-aralan natin last weeks, di ba? Yung prayer of Jabez. Kung si Jabez ay gusto niyang i-bless o kung tutusin, parang payamanin, di ba? At gusto niya lumawak ang kanyang teritoryo, yung kanyang mga nasasakupan. At ito namang si Agur, ito pong si Agur, ay wala eh. Sapat lang. Yung daily bread nga lang eh. Pag tiningnan niyo po itong 2 tao na to, tandaan natin, si Jabez po ay sa line of Judah. Siya po ay isang Israelita, chosen people. So, blessed na blessed po ang mga taong ito sa line of Judah. Pero si Agur po, pag pinag-aralan niyo po, si Agur ay sa line of Ishmael. Ismael. So, tingnan natin. Pag tinignan po natin yung verses 1 to 6, tingnan natin ha. "Mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa. Ito ang sinabi niya kay Itiel at Ukal, ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao, wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, kaya ako'y mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang makapipigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Hindi niya kilala si Lord. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ng kanyang salita sapagkat pagsasabihan niya kanya bilang isang sinungaling." Pag tinignan niyo po yung Masa, ito po ay konektado sa Proverbs 31. Ang Proverbs 30 and Proverbs 31 are both written by these descendants of Abraham in the line of Ishmael. Kasi si Masa po ay anak ni Ismael. At yung lugar nila na land of Masa
ay yan po ay pamana. Hindi ba tandaan natin, kahit si Ismael, sinabing ganun, I will bless you abundantly. Hindi lang sila si Isaac na through Jacob, yung 12 tribes of Israel, hindi lang sila ang binigyan ng napakaraming descendant. Even the line of Ismael, siya po ay binigyan dahil doon sa kanyang nanay na si Hagar. Umiyak talaga si Hagar sa kanya, di ba? Kaya na-bless po ang lugar na to. Kaya itong Masa, ito po ay pag-aari ng mga Ismaelite. Kaya ito ay si Agur at saka itong si King Lemuel. Sa Proverbs 31, kung mapapansin nyo, doon sa 31, ito ang Basahin. payo ni Haring Lemuel ng Masa. Yan. So, yun ang nakita nating joy of discovery. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin binabasa ito nung mag-aral ako nito. Saka ko lang nalaman na itong Masa ay itong dalawa na to na Proverbs 30 and 31, hindi lahat isinulat lang ni Solomon at ni David o ni Hezekiah. Ito pala ay isinulat rin dahil si Agur ay isang naging propeta o sage, sabi nga gano'n. Propeta siya ng land of Masa. Yan. So, pag tinignan natin, si Agur at saka si Jabez, kilala nila yung sarili nila. Kilala nila yung pinagmula nila. Kilala nila. Si Jabez, alam na alam niya na siya ay lahi ng pinagpala. Lahi siya eh. Chosen people. Kaya talagang siya, may karapatan siyang humingi ng Lord. Pahingi ng marami. Di ba? Pahingi. Damihan mo at marami akong tutulungan. Palawakin mo ang aking territory. Kaya siya talaga, at na both of them, both of them nanalangin na keep evil from me. Di ba? Pareho naman sila. Ganon din itong prayer ni Agur. Kaya lang si Agur kasi aminado rin siya. May kulang ang kanyang katalinuhan, may kulang ang kaalaman niya, at kilala niya eh. Yung lahi nila, pag tinignan nyo, mga rebelde ito eh. Di ba? Ito yun yung mga sila eh. Kilala niya yung sa paligid niya, troublesome karamihan yung nasa paligid niya. Kaya, Lord, wag mo akong payamanin. Baka mamaya, pag yumaman ako, para bang nanalo sa loto, no? Ang daming lalapit sa'yo. Hindi ba? Babalato. Baka dumami yung babalato sa akin pag pinayaman mo ko. Pag naman ako nagpula, baka naman ako magnakaw. Hindi ba? Kaya, ang Baka ganda-ganda. kuripot to. Hindi kuripot. Eh, Kung ano to? tutusin, Walang alam. walang alam. Yan. Sabi niya, hindi ako matalino, hindi ako nakapag-aral. Ako'y mangmang. Imagine mo doon sa verse 3, Lord, sabi niya, aminado siya, kilala niya. Kaya tayo, kung minsan, makikita nyo kaya nga sabi, huwag kang titingin sa kayamanan ng iba o huwag kang titingin sa blessing ng iba. Ano ka ba? Kilala mo ba yung sarili mo? Di ba? Kaya yun ang tanong dito eh. Yun ang kumbaga, ibabalik sa'yo. Iba yung... Anong gusto mo? Yung prayer ni Jabez o prayer ni Agur? Ano ka ba? Kasi iba ang pananaw ni Jabez. Itong isa, iba yung pananaw. Pero ito ay magkapatid. Magkapatid dahil kay Abraham. Magkapatid. Iisang kanilang Kay Abraham, ang lolo, sabi, yung Genesis 12, I will bless you. I will bless the work of your hands. You will be a blessing to others. Ito, ayaw. Kasi ito Ayaw. nga, ito yung lahi ni Ismael. Merong sama ng loob ito. Yung lahi na to, di ba? Ito kasi hindi, kasi nga, yun nga lang. Kasi mo, tanong mo, Sister Nene. Pero ang maganda dito, pag tinignan, sino ang kanyang anak? Dito kasi prophet ito eh. Itong si Agur is propeta. Dito pa lang, sa Old Testament na to, nagtatanong na siya kung sino yung anak niya eh, di ba? Kaya dito papasok, kapag ka ang ating kaisipan ay Agur, lapit ka lang kay Kristo. Matatanggap mo yung blessing ng lahat ng pinangako kay Abraham, yung Genesis 12. Di ba? Kasi iba yun eh. Ang alam niya, malayo siya sa Diyos. Oo, Kasi sabi ang niya, ano oo. niya, yung presence of God, dahil doon sa nangyari sa kanilang mga ninuno, ang alam niya, malayo sila sa Diyos. But actually, yung blessing nila, pare-pareho. Yes. Ang pananaw mo lang, dahil ang sabi niyo, malayo ako sa Diyos. Oo. Wala akong alam.
Kasi Kaya ito nga, yung, kung wala kang alam, mag-aral na tayo uli. oo, Amen. kasi ito O, yung sige. mga taong sabi niya, no, anak naman ako sa labas eh. Hindi ba? Ang pakiramdam niya, hindi ko karapatan yung inheritance ng tunay na anak. Ang bigat nun eh, di ba? Pero kapag ka kay Lord ka na, ang ganda-ganda nga kasi itong pag-aaral na to, yung bang concept mo, sino ka? Mamimili ka eh. Ultimately, dahil kay Kristo, nabago ang ang napawi ang kasalanan ko. Nabago ang takbo ng isip ko. Yun ang napakaganda. Kaya ang anyaya po natin ngayon dito sa ating pag-aaral, come to Jesus Christ. Talagang dapat lahat ng tao makilala. Kasi pagka ikaw ay nag-aral ng Old Testament, nandun ka na lang nang hindi mo nire-relate sa New Testament, wala kang pag-asa. Parang hindi mo maunawaan, naku, parang wala na akong pag-asa dito. Kaya tingnan natin pa. Yan. Yun ang sinasabing may pag-asa. May pag-asa May kay pag-asa. Jesus. Kahit nakawalang pag-asa, ang sabi ng Word of God, may pag-asa kay Jesus. Yan. Mahal ka ng Diyos. Amen. Ayan. Kasi tuntua ako dito, di ba? Pag-aralan mo yung prayer ni Jabez. Pag-aralan mo yung prayer ni Agur. Mag-end ka sa prayer ni Jesus Christ. Yun eh. Both of them, isinam up lahat doon sa prayer of our Lord Jesus Christ. Pansinin niyo tong prayer ni Agur at saka prayer ni Juan. Hindi nila kilala, hindi sila wala yung A. Yung acts, A-C-T-S, wala yung adoration. Hindi mo nila binigyan ng papurit parangal ang Diyos, di ba? Hindi mo na sila nagbigay. Puro healing agad eh. Healing ministry. Nasa healing ministry agad ditong dalawa na to. Kaya sabi niya, wala agad. Nandun agad sila sa letter S sa supplication. Hingi na ng hingi. Hindi ba? Puro yung kwanto eh. Puro self ito sa kanila. Pag tinignan mo yan, kaya kapag ka tayo ngayon ay nag-aral na sa New Testament, which is the time of our Lord Jesus Christ, yun ang best prayer. Kunin mo yung best prayer. Nandun lahat eh. Andun lahat. At makita nyo ang best prayer ni Lord. Sabi nga, may your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Ano bang will kay Agur at ano bang will kay Jabez? Diba? Yun na yun. O, pag-usapan na natin yung difference ng dalawa. Okay. O, Okay. sige. Ang kasiyahan ni Jabez, may extend yung kingdom of God. Maganda talaga eh. Ito ang kanyang difference dito sa kay Agur. Si Agur, natatakot kasi hindi niya alam ang kanyang posisyon. Si Agur, si Jabez, alam niya eh, to extend the tent, to extend the kingdom of God. The kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. Alam na yon. Kaya hinihingi niya na ma-extend yung kanilang tent. Magre-report tayo mamaya kung anong nangyari sa ating mga prayer meeting. Ano tayo mamaya. Ngayon ganito. Ang lahat ito, puro blessing. Puro blessing to. Bigyan mo ko ng sapat lang. So, may blessing. Itong si Jabez, blessing din. Ngayon, tatanungin ko, meron isang awitin. Gusto ko nga ni Minister Ernie kagabi. Ano yung kanta tungkol sa blessing? Ito. Nasa Book of Jabez po ito. Ito, dala ko. Hello. Hindi po ako kumukuha ng iba kundi nasa libro. Ha? Hindi po akin sarili ito. Ito ay nakasulat sa
yung author noong prayer ni Jabez. Makapal po ito. Kung gusto nyo hiramin, magpaalam kayo kay Lord. Okay. Ganito yung awitin natin. On top of spaghetti, all covered with cheese, I got my poor meatball when somebody sneeze. I lost my poor meatballs when somebody sneezed. Ngayong ganito, sumaawitin. Sige. Sige. On top of spaghetti, all covered with cheese, I lost my poor meatballs when somebody sneezed. Nung humaching, Dali lang. Ching! Ang sabi ninyo, bless you. Di ba? Bless you. Ano yung blessing nito? Bakit sinabing bless you? Ano yung blessing? What is blessing? Kasi dito, pag natanong, pag ikay bumahing sa karamihan, lalo sa ngayon, anong sasabihin? Anong sasabihin nyo? Lumayo ka nga dyan, di ako, mahawa ko sa iyo. May virus ka? Kasi sinerch namin kagabi, pag bumabahing, humihinto yung tibok ng puso mo. Yan ang medical researches na doon. baka hindi na bumalik. Baka hindi na bumalik. Pero ang sinasabi dito, kahit na magkaganon, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit bumahing ka ng bumahing, wala namang may COVID dito. Meron ba? Kaya pag minsan natanong, bakit wala kayo sa front row? Nadito rin yun. Gusto nyo makita? Mamaya pakikita ko sa inyo. Okay. Dito kasi sa Deuteronomy 15:11, ang sabi po, there will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. So, ang blessing kasi, dito ikuha natin, dahil parehong both of them, humingi ng blessing, yung isa sapat lang, yung isa sobra-sobra. Pero ang payo ng Deuteronomy, among you, among the Israelites, there will always be poor people. Tayo, sa atin ngayon, sa ating community, meron bang mga nangangailangan? There will always be poor people around you. How do you handle financial problems nowadays? Yan. Isa yan sa dapat nating maunawaan dahil related ito, bakit natatakot si Agur? Na Natatakot mawalan. siyang, magkautang? Mawalan? Di ba? Ano yung kinatatakot niya? Kaya siya ay sapat lang. Paano nga kung yung sapat-sapat talaga yung kanyang kwan? Paano kung may dumating ang bisita? Wala nang kasama. ang Wala sabi ka na sa maipapakain, di ba? Biyaya mo'y sapat sa Sa ating ating lahat. lahat. Hindi, biyaya mo'y sapat. Hindi, yun ang awitin natin. Oo. Biyaya mo'y sapat. Kaya awitin natin. Amen. Sa ating lahat, biyaya mo'y sapat. Sa ating lahat, walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa ating lahat. Yan. Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao, yung iba, inaasam yung pagiging Jabez. Tandaan natin, alam ni Lord kung sino tayo, kilala ka. Alam niya kung kaya mong i-handle ang finances. Kaya niya, kung kaya mong humawak ng perang napakarami, milyon-milyon, sabi niya, may pan. Huwag ka namang Pero- aapi ha, kahit na. Oo. Ano.
kuminsan sumasama ang loob kapag ka hindi natugunan kapag ka ang prayer ay ala Jabez. Di ba? So, anong dahilan? Bakit ka naghahangad ng so much? One reason is greed. Bakit maraming nabibiktima ng mga scammers? Di ba? Sabi, mag-invest ka ng ganito, ang magiging interest ng kwan mo, ng pera mo, ganito, ganito. So, pasok ka. O easy money, yung mga easy money. Kaya ang mangyayari, bless me indeed, Lord. Kailangan marami. Kuminsan nami-misunderstood. Alam nyo, sabi nga gano'n sa Sirach, hindi ba, 38, sinners interpret the word of God to suit themselves. Hindi, sabing gano'n ni Lord. I-invest ko to ng ganito para, sabing gano'n, di ba, ala Jabez. Yan. Anong dahilan? Bakit ikaw ay i-indulge sa ganyang mga gawain? Yung iba, bakit yung pagka nakahawak ng ATM, kami mga senior, yung ATM, isasanla. Kaya pagdating ng pension, wala na. Nandun na doon sa lending, di ba? Ngangan na. Huwag kang sasabay. Pinangungunahan sila. Huwag kang sasabay doon sa maraming hawak na ATM, di ba? Oo. Minsan, magwi-withdraw ko ng pension namin sa Land Bank. Grabe, yung Ali, ang daming dalang ATM card. Kawawa naman Oo, yung yung meron. mga amigo. Ayun, isinanla Sino yun. dito ang senior? Taas ang kamay. Oh, ang dami na natin. Nasaan yung inyong 80. ATM cards sa senior? Wag, mga kapatid. Yan ang tama lang doon kay Agur. Sapat, yun lang kung ano, hindi ba? Wag kayong... Okay, ito yung ibig sabihin ng blessing. God blessing man. Since He is an omnipotent, omnipresent, and omniscient God, God is fully effective in supplying man's need in this life. May kasunod pa yun. oo. Hindi lamang dito, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. So ang supply ni Lord, hindi lamang dito, For eternity. hanggang sa buhay na walang hanggan, isusupply ka pa rin ng eternal life. At dito, okay na okay. Yeah. Huwag lang tayong mag-i-indulge doon sa mga bagay na hindi natin dapat na pasukan. Oo, kasi katulad nga nung, salamat sa Diyos, marami na sa ating nag-share tungkol sa credit card, hindi ba? Marami nga nagpunit na ng credit card. Kapag kung kilala natin ang ating sarili, mga kapatid, do not indulge ourselves in too much spending through credit card. Lulur ka di ba? Makukuan ka. Pagka, trap po yun, trap. Kaya kung kinakailangan ang isang tao na mahusay mag-control financially o mahusay mag-control sa sarili niyang mga desires, okay ka mag-credit card. Pero kung hindi mo rin lang kayang kontrolin ang sarili mo, sorry, mag-cash basis ka na lang. Di ba? At ang daming loan sharks ngayon, mga kapatid. Kahit na dito sa ating mga kalipunan ng mananampalataya. Yun nga, na-share ko. Kaya yung pastor, hindi makapagturo ng tama. Kasi among them, minaniningil yung weekly kasi yung magpapautang. Di ba? May interest. Hindi pinapractice yung Psalm 15. Kapag tayo, sabi there will always be poor people among you. Sabi gano'n. But ang maganda doon, dinagdagan pa ni Lord. But when somebody is poor and needs, wag kang mag-i-interest. Sabi gano'n niya, Deuteronomy 23:19. Do not charge a fellow Israelite interest whether on money or food or anything else that may earn interest. Kahit pala pag, umutang ka sa akin ng isang gatang na bigas. Pagbalik niya, 2 gatang na. On food, even food, sabing gano'n niya. You may charge interest a foreigner.
kapag ka pala kapatiran, mga kapatid, pag nagpautang tayo, pagpautang ka freely, walang interest. At saka kung At saka kung authorized hindi ka ka ng rin naman- government, ha? Oo. At saka kung hindi ka rin lang naman allowed na mag-charge ng interest, huwag ka magpapa-interest. At tayo, yun namang mga nangutang, sabing gano'n niya, magbayad naman. Kasi naalala ko ang daddy noon. Nilda, sabing gano'n niya, alam mo ba kung saan yung salita na who does not pay? Ando pala sa Psalm 37, wicked does not pay. Sabi, who does not pay? Ayan si Judas, hindi nagbabayad ng utang. Ay, naku, sabi ko, hindi sa akin galing yun, nasa daddy yun. Nakausap ko siya noon. Sabi niya, yun, ganon. Doon ko nakita yan, sabi niya ganon. Kaya kapag ka rin lang tayo ay nangako, kung hindi ka makakabayad, lumapit ka. Hindi ka rin lang naman makakabayad, lumapit ka at mauunawaan ka rin naman. Ang mabigat, kinalimutan mo yung utang mo. Kasi po pwedeng yung nagpautang, kalimutan yung utang mo. Kasi nandun din sa Deuteronomy yan. Pagdating ng 7th year, Meron sumama ang loob doon. oo, Oo na. oo, yung Our Father, ano? Oo. Totoo yun, may nangyari po yun sa Amerika. Nagalit doon sa pastor kasi ang ginamit na version ng Our Father, forgive us our debt as we forgive those who are debtors against us. May utang pala yung don't use that word. Sabing gano'n niya. Because he has so many debts on me. Sabing gano'n niya. Ang dami palang utang. Kaya yung debt na yon, pinalitan yon. Hindi ba? Sin na lang. Kasi kapag mabigat nga naman yung utang. Patawarin mo po kami sa aming mga utang, katulad ng pagpapatawad namin sa mga utang sa amin. Ay di pinatawad mo na pala ako sa utang ko, hindi na ako magbabayad sa'yo. Di ba? Minsan nga talaga, very literal nating kinukuha yun. Kaya napakalawak ng yan si Agur kasi. Kung ang Panginoon, God blessing man, meron ding man blessing God. Okay, ha? Bless the Lord. Man blessing God. Psalm 103, verses 1 and 2. Bless the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. He forgive all my sins and Heals all my diseases. This is recognizing and praising God for their qualities which adheres to God's person and expresses thanks, gratitude to Him and His name. Natural lamang sa Panginoon. Ito ang very nature ng Panginoon. Mag-bless. This is His very nature. Hindi na kailangan, yung, pera mo ko. Hindi, obra yun. Ang nature ng Panginoon is to bless all His people. Man's blessing each other, ito. Kaya nagbe-bless tayo pare-pareho. Doon sa mga bata, paano nagbe-bless doon sa magulang? Mano po. At yung matatanda naman, pag nakitang hindi nagmamano, balik. Mano po, ayan. Iyon ang mga blessing na hinihingi natin sa Panginoon. At blessing His disciples, meron din. Number 6, 23 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord face shines on you. Pero si Lord, doon sa kanyang disciple, iba kong mag-bless. Kasi yun, patriarchal blessing. Si ang Panginoon, kung mag-bless, doon sa Acts 17,
Dito muna yung number 6 muna. Basahin sige, natin. number Yung six. number 6, magmula sa 24, sabi, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Yan, yun yung blessing. Patriarchal blessing yan. Oo. Yung blessing niya sa mga disciples niya. Kasi iiwan niya Sa na John 17. napakarami nating gawain lahat. Pagmasa mga John John 17, 15 to 17. Okay, sandali. John 17, magmula po sa 15. Ang sabi po ay ganito. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Ayan. Maliwanag. Nakita natin yung difference ni Agur. Nakita natin yung difference ni Agur kay Jabez. Punta tayo kay Jesus Christ. Okay. Ito ang kay Jesus, ang sabi niya, Matthew 6. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us all our sins, as we forgive those who sin against us. Napakalinaw sa atin na ay tinuturo ng ating Panginoong Jesus from the Old Testament to the New Testament. Kinonsayos talaga na mayroong amang nagmamahal sa ating lahat. Kinonsayos talaga na mayroong isang ama na nagmamahal sa ating lahat. Huwag natin lilimutan. Buhay ang Diyos. Don't ever judge anyone. I cannot tell you what happened to them. But I can tell you this. God loves all people. Buhay ang Diyos. Kung ano ang ninanais niyang gawin sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. That's one thing sure. God loves you. Pakiano mga iba pa. Sige, ituloy. Purihin ang Panginoon. Kaya doon sa sabi niyang ganon, give us this day our daily bread as we forgive Our sins. sins as we forgive those who sin against us. Yung daily bread kasi, yung pong contentment, katulad ng ating word kanina, di ba? Doon sa itong ating memory verse. Now, godliness with content is great gain. Napakalaking pakinabang talaga na meron tayong kasiyahan sa ating buhay kay Kristo. Kasi natutuwa ako dito, nag-comment si Sister Rita. Ngayon lang po ako magbabasa. Kahit sabi nga, glory to God, natubos na po ng asawa ko ang ATM na sa lending. Kaya ang monthly pension niya, nakukuha na niya. Yan. So, nakakatuwa kasi yun ay hindi mo naman magagawa kung hindi mo narinig ang salita ng Diyos, di ba? Kahit papano, na-debt free na tayo, di ba? Alam natin, marami tayo ngayong, di ba, Sister Ne, na debt free. Napakalaking bagay kasi kapag hindi mo na, kaya nga yung Romans 12 na paborito ni Minister Arnold, di ba? Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Do not conform to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your heart and mind. Kasi yung change of heart and mind, akala mo lang ay gumagawa ka ng tama
yung sa mata ng tao, ang concern mo lang mata ng tao eh. Inside. Hindi. Pero hindi mo nalalaman na nalulur ka na. Isa po kasi sa yung loan sharks. Kaya naging topic natin to. Bago umalis sila, Pastor Alex, na pag-usapan nga namin yung isa sa nagiging problema ng karamihan ng ating mga kapatiran ay kung paano sila makakaahon sa mga pagkakautang na dahil rin lang sa maaring kapabayaan din naman. Ano ba ang dahilan? Bakit ka umutang na napakalaki? Kumisa ng utang, ang liit-liit, yung 10,000, pag tinignan mo na nag-100,000 na, magkano original mo, yung principal? Nakabaon na siya, hindi niya na ang babayaran, di ba? Makita-kita, ang interest, penalty, grabe. Paano mo ngayon tutulungan to? Kahit na anong tulong mo, kahit na hindi nakakapanghinayang kasi. Bagay, sabi niya, sister naman, 10 taon na kasi yung 10,000 na yan eh. Kaya naman inabot ng 100,000 yan, sabing ganon. Nagbabayad naman yung tao, kaya lang, ang naibabayad lang, tubo lang, at the same time, tubo man, kulang pa. Pagpalagay natin ang tubo ay 1,000. Ay di, makakabayad ng 500 lang, ay di patong-patong na naman. Kaya inabot ng 100,000, sabi ko, grabe. Marami po tayong ganyan na mga Tandaan natin, kung hindi rin lang legal lending institution, yung ating inutangan, pwede kayong magreklamo. Very usurious po yan. Maaring may pinirmahan kayo, pero kung hindi naman, wala naman silang nagbinabayarang tax sa gobyerno, baka sila pa ang maaring idemanda nyo. Tandaan natin yan. We have the right, kasi kumisan, kakulangan ng kaalaman. Sino ba yung inutangan mo? Personal na tao lang? Wala siyang binabayarang tax sa gobyerno para siya magpautang na magpautang? Hindi tama. Kasi sabi nga, do not conform to the standard of this world. At But lahat let ng mali, the- sabi nga ganon. Sabi, ano yung prayer ni Kwan? Kaya tuwa rin ako dito sa prayer ni Kwan ni Agure. Sabi niya ganon, keep falsehood and lies far from me. Sabi ganon niya, huwag mo kong gawing sinungaling. Huwag mo kong ilapit sa mga taong mga gumagawa ng masasama. Hindi ba? Yang isa sa napakasamang, alam nyo, meron kami, personal po namin ito, na aming experience sa aming kamag-anak. Tinakot po ni Pastor yun. Talagang, kasi Noon nung pa yun. lumapit, nung pa yun, matagal na yun, lumapit sa amin, imagine mo ang mawawala, titulo ng lupa, nakaipinrenda, Tatlong titulo. 3 titulo. Imagine nyo, talaga namang, nung malaman namin, talagang, wow, nilapitan namin, tinignan namin lahat yung papel. Mga kapatid, grabe. Inirebuke niya yung tao na yon, namatay ano? Meron kasing sa Oo, salmo, totoo. yung Namatay siya. meron sa salmo na May pwede kang pwede kang Mag-pray against. mag-pray against those people. Aha. Meron talaga. Ang purpose mo, mabago siya at bumalik sa Panginoon. Hindi to curse. Nakita ko, tinignan ko lahat. Okay, sige. Malis ka na. Babayaran kong lahat ng utang. Pero ito ang tandaan mo. Pag di ka nagbago, bago matapos ang taon, mamamatay ka. Hindi nagbago. Bago natapos ang taon, Totoo po naman. namatay. Namatay po siya. Hindi namin pinatay, ah. Talaga marami akong nagano'n. Oo. Minsan Nagkasakit po siya. Yung lupa, Nagkasakit. ginaganon. Halika. Kinusulta ko. Okay. Halika. Yung pinakikita mo sa akin titulo, fake. Bibigay ko sa iyo to. 6 square meters lang bibigay ko sa iyo. Ibabaong kita rito. Tandaan mo, ibabaong kita. Pag nakita tayong dalawa, mahigit ng 15 years, hindi bumabalik sa akin. Natakot.
Yung kuminsan po, hindi naman Ang sa... tawag doon, imprecatory sum. Hanapin niyo yung si Oo, David. yung mga... Lord, parusahan mo to. Lord, imprecatory sum yan. Pero ang purpose natin, not to curse them, but for them. To change. Baguhin yung kanyang ugali at bumalik sa pagmamahal ng Panginoon. Opo. That's it. Huwag niyong gagdahin yung ginawa ko nung panahon na yun. Oho, kasi no naman, no, yung panahon na Pinagsisihan yon, ko na yun. hindi pa naman siya talaga totoong Kristiyano. Yung mga kung paano siya mag-deal noon, wala pang pag-ibig. Wala pa. Kaya, pero ngayon, pag tinitingnan po natin talaga, kahit na wala pala ikaw kay Lord at ikaw ay inapi, at totoo lang, nakikinig ang Panginoon eh. Lalo na't kung talagang mali ang ginagawa. Kaya napakabigat po ng tandaan natin, lalong-lalo na ngayong na kay Lord tayo, whatever proceeds from our mouth, lahat po yan nangyayari. Kaya kakaingat rin tayo, kaya ang sabi ganon, we are called to bless. Blessing. Dapat ang namumutawi sa ating mga labi ay blessing. Kasi kapag ka talagang kuminsan, pagka nagsalita ka, lalo na yung talagang may kasalanan yung tao, medyo may effect eh. Kaya yung nagiging curse. Lalong-lalo na sa mga anak natin, mga kapatid. Natutunan ko yun, nakakuan ako kahit na medyo kuan ako doon sa aking anak. Lord, mahal na mahal kita. Kinukuan mo na. You try to change everything that you're saying. Kasi whatever you say, it has an effect on the person that you are. Di ba? Kaya kapag nag-uusap tayo tungkol sa ibang tao, mahal ko siya. Mahal ko siya. Kung kanina natin, kasi iba eh, talagang meron pong effect. Kaya yung pang mga alam niyo, sabi nga ganun, paano ngayon? Paano kang makakaligtas sa ganito? What if nandito ka na sa sitwasyong ganon? Nakot ka na nandun ka na sa sitwasyon, napakalaki na ng utang. Hindi mo naman kaya na bayaran. Makaya mo bang tulungan yung kapatid mo na babayaran mo yung utang niya? Hindi naman, hindi ba? Hindi ka naman ganun. Kung ikaw ay si Jabez, pwede siguro. Kaya dahil kung binless ng gusto ka, ala Jabez, kaya mo, hindi ba? Pero what if, basta nabayaran lang, edi tuloy-tuloy pa rin siya. Anong solusyon? Meron po akong inimpress ang Panginoon sa akin na solusyon kasi talaga naman kapag nalure ka na sa ganitong mga gawain, like, let's say, kaya ka nakautang ng ganyan, kaya ka na-involve sa ganyang mga gawain na pagkakautang na pagkarami-rami because of pride, di ba? Sa kahihiyan mo na ipaalam yung ginawa mo, di ba? Kuminsan ganun eh, malala na nung malaman pa ng mga mahal mo sa buhay, hindi ka natulungan hanggat nung maaga pa lang. Yun, isa yun sa dahilan kung bakit lumalaki ng gusto ang problema. Hindi mo masabi na nagkamali ka, hindi mo ma-admit na nagkamali ka, kaya yun ang nangyayari because of pride. Unang-una, ang root is greed, syempre. Sumunod, yung pride, ayaw mong tanggapin na mali ka, ayaw ka magsabi. At sumunod, dahil sa kagustuhan mong babayaran, lalo na sa mga kalalakihan, na-involve na sa vices, nag-gamble na. Laki ng utang ko eh. Baka itong kuha na ito, ang kukuha na ko ng loto o kaya punta ako sa casino. Kaya pa ito. Sa kagaganon mo, lalo kang nalubog. Kasi inutang mo rin yung ipang susugal mo, sa kagustuhan mong mabayaran yung utang mo, lumubog ka na ng lumubog hanggang sa hindi ka na ngayon makaahon. Maganda yung promise ni Lord eh. Sabi niya, He lifted me up from the mighty clay. He planted my feet along the King's highway. And that is the reason why I sing and I shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Pagka ikaw ay nasa komunina,
Kaya ang dahilan kung bakit nandito si Lord para iligtas tayo. Kasama yung kumunoy ng pagkakautang. Tandaan natin, kasama, hindi lang physical healing ang hinihil ni Lord, pati bulsa hinihil niya. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Noon madalas sinasabi ko, alam mo bang ang pinakamadaling ibigay ng Panginoon ay pera? Kasi si Satan nanggagaya, namimigay ng pera, hindi naman kanya. Sabi niya doon sa temptation niya kay Jesus Christ, if you will worship me, I will give you all the wealth of this world. Ibibigay mo, kay Lord yan. Namimigay na hindi naman kanya. O, ganyan si Satan, kaya kwan. Kaya ang sabi nga ganyan, anong kwan? Unang-una, tanggapin mo muna si Jesus talaga. Baka by profession lang. Kasi kung minsan, di Kristiyano na yan eh. Totoo ba? Baka na-evangelize lang pero hindi talaga Kristiyano. Hindi talaga niya tinanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. I-renew. I-renew natin yung relationship natin kay Lord. Yun ang kwan. Ayun ang pinakamaganda. Palapitin natin muli sa Kanya. Kailangan, napakahalaga yung fellowship, mga kapatid. Yung fellowship. Dito ka, kapag ka meron ka rin ng problema, huwag kang lumayo sa Panginoon, dito ka, manatili ka. The more na sumama ka sa mga gawain, the more na sumama ka sa mga prayer meeting. Bayaan mong si Lord ang mag-heal sa'yo. Remain in the Lord. Number 2, repent sincerely. Totoong mag-repent. Totoo. Admit that you have sinned. Aminan lang. Kasi kapag hanggang sabi nga ganon, unless na aminin mo na ikaw ay nagkasala, hindi tayo mahihil. Tuwan-tuwa ako doon sa isang healing na ginawa ni Lord Doon sa may sakit sa kamay. Yung, hindi ko lang manakuan ngayon. Yung healing ng merong paralyzed yung kamay niya. Ang ginawa ni Lord, una, sabi gano'n niya, show them your hand. Pinakita muna yung kamay na may sakit, sa kanya hinil. Sa kanya pinagaling. Ano ibig sabihin? Anong reflection nun? Bayaan mong malaman ng ibang tao yung kasalanan mo. Okay lang, huwag kang mahiya. Sino ba yung walang kasalanan? Merong magdudusta sa'yo, walang problema, persecution, that is the one of the consequence of your sin. Pero maraming magpipray. Maraming tutulong sa'yo para ikaw ay makaahon doon sa kasalanan mo. Maraming tutulong sa'yo para ma-debt free ka. Naku, nakita ko na yung napakaraming miracle dyan sa mga kapatid. Gawin nyo lang yun. Gawin nyo lang, totoong mag-repent, totoong aminin mo na ikaw ay nagkasala. Gumasta ka ng gumasta Anong gagawin mo? Okay lang, wag ka, bayaan mo, hindi ka mamamatay pag napahiya ka. Tandaan natin, matakot ka sa Panginoon na siyang pwedeng pumatay sa iyong kaluluwa at sa katawan mo. Huwag kang matatakot sa tao na hihiyain ka lang, papatayin lang yung reputation mo. What is reputation? Kapag ka rin lang ikaw, wala ka naman sa Panginoon, tandaan natin ang reputation, kakaya yang itaas ng Panginoon. Kaya sasabihin mo na, He lifted me up from the miry clay. Itataas ka niya sa kumunoy ng kasalanan, sa kumunoy ng pagkakautang, aalisin ka niya. Kailangan lang umamin tayo, manatili ka sa Panginoon, at kinakailangan may personal na relasyon ka na sa Kanya. Kapag ka ikaw ay nakipag-usap na sa Panginoon, totoo. Yung totoo yung totoong mag-deal kayo. Pag nakita, huwag kang mag-alala. Si Lord, very compassionate. Merciful. Merciful. Nakita na natin yan. Naranasan na natin yan. Sino bang hindi napahiya sa atin dito? Meron bang hindi napahiya sa kasalanan dito? Lahat tayo napahiya. Pero yung kasalanan na yun, hindi tayo inilugbok. The more na pagkatapos nating ma-overcome yun, we are victorious. Amen? Salamat sa Panginoon at alam ko, bago tayo mapukan tayo. Mag-birthday muna tayo. Sige. Sige, bumati muna Hi, tayo. Sam. Ayan. Si Brother Sam. Happy birthday, Brother Sam Belmonte. Sister Jenna Baksal.
Sister Dalia Ohumada, ang Wow. aking kapatid, at Brother Raul Pante. Si Raul? Nasaan? Wow! Ang galing naman, Brother Raul. Happy birthday. Purihin ang Panginoon. Enjoy your day, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Yan. Pakinggan muna natin ang ating mga advice sa instruction para sa ating Family Affair and Christmas Fellowship sa December 2 and 3. Sister Jam? Ayan. Hello? Thank you, Lord. Ayan, sige. Announcements po para sa ating Family Affair and Christmas Fellowship ngayong 2023. So, saan po ito ulit? Sa Aquamira Resort, Tansa, Cavite. December 2 and 3, Saturday and Sunday po yan. So, sa day 1 natin, which is December 2, meron po tayong acoustic afterglow. Yan. So, 5 p.m. po yan magsisimula. No entrance fee, pero kailangan po natin magpa-register by November 15. So, ngayong Wednesday na po yun. And then, ang ating main celebration ay December 3, Sunday, 8 a.m. naman po tayo magsa-start. So, para sa ating entrance fee sa adults po ay $450 per head. Infants, free entrance. So, ito po yung mga binubuhat pa. Mga 1-year-old pababa. Yan, yung buhat pa. Papabuhat po kayo, pwede. Hindi, ayan. Si Arnold, walang bayad. Ayan. So, sa mga kids naman po na age 9 hanggang yung 2 years old, ganyan, 4 feet below, $350 per head. So, deadline of registration din po is November 15, 2023. Kindly message Brother Butch or Sister Lisa Pangilinan po para dyan sa mga pangalan. Kailangan po nating ma-submit na kung ilang heads, whether bayad po o hindi. Basta sure na pupunta, kailangan po magpa-register by November 15. Metro Manila, outreaches, lahat po yan kailangan magpa-register po tayo. And then, available pa po ang tents na good for 30 people. 3,000 po per tent yon. So, pwede nyo po i-message si Sister Ria para kung hindi nyo po kayang i-occupy yung good for 30 people, maisama-sama po. Tapos, pwedeng hatiin yung 3,000 para mapababa po yung 3,000 na bill. Yan. And then, again, personal food po ay pwede namang ipasok. So, pwede po tayong magdala. Pwedeng for sharing, kayo na po bahala. And then, also bring your own toiletries, mga kapatid. Lalo na sa mga overnight. And then, attire is comfortable but decent. Swimwear naman po ay proper, decent swimming attire. So, ito po yung mga rash guard, ganyan, or yung mga swimsuit na tama yung tela. Hindi pwedeng cotton kasi makakasira po yun sa kanilang filter station, yung filtering system. Yon. And then, para po sa mga nag-avail naman po ng rooms, paki-message din po si Brother Butchoy at saka si Sister Lisa Pangilinan kung sino-sino po ang laman ng kwarto. Okay po? Para sa mga nag-avail ng rooms, paki-message po si Brother Butch or si Sister Lisa kung sino-sino po kayo sa room. November 15 din po, kailangan mailista na po lahat ito. And then, ito po ulit. So, para sa mga nag-avail ng double bedrooms, ayan, double bedrooms po good for 2 adults and 2 kids po yon. So, kada room meron pong libreng 2 breakfast para sa 2 tao. And then, kada room po, 2 din po yung libreng entrance.
kapag ka bata po yung kasama nyo, ang babayaran lang ay 350 each. Kung yung dalawang bata po ang kasama nyo sa kwarto. Ngayon, kung hindi po mga bata ang kasama nyo sa kwarto, yung dalawang heads po na kasama nyo, kailangan pong magbayad ng 900 pesos. Pero kasama na po doon yung entrance at saka beddings. Wala lang pong breakfast. And then, yung, kunwari, magiging 6 kayo sa kwarto. Yung pang-5 at pang-6 na tao, 600 na lang po per head kasi wala na silang other beddings. Kayo na po yung magdadala ng beddings nyo. At saka wala rin pong breakfast yon. Pero, libre yung entrance po ha. Libre pa rin yung entrance nun. Okay. Sa queen bed naman po, good for 2 adults lang talaga siya. So, 2 din po yung libre niyang breakfast at saka libreng entrance. Ngayon, dito po sa queen bed, dahil wala na rin silang idadagdag na beddings, 600 per head po, kada tao, ang babayaran, walang breakfast and walang beddings, pero kasama na po yung entrance doon. So technically, parang 150 lang yung binayad mo doon sa kwarto. Parang ganun po. And then, ito po yung breakfast menu. Pwede na po kayong mag-pre-order or magpalista kung, di ba, dahil may 2 free breakfast na po per room. Tapos kung gusto nyo pong mag-avail yung mga kasama nyo, ito po yung mga options nyo for the breakfast. Ayan. So, sige, basahin ko na po. American breakfast, 250. Longganisa or siguro long silog, 230. Smoked bangus, 240. Tocino, 210. Tapa, 240. And adobo, 230. So, ayan po yung mga presyo niyan. And then, meron po tayo mga fan, 30 pesos each. Golfer umbrella, 250 each. 30 inches po yan. And then, cane umbrella, 150 each, 23 inches. Tapos, yung automatic 2-fold umbrella, 175 each. Tapos, kasi po marami pa pong gustong humabol sa t-shirt. Kaso, mag-iiba na po yung magiging presyo dahil ayaw na pumayag nung supplier. So, magiging 300 po sa adult, pero sa kids, 250 pa din. So, ang deadliest deadline po natin for this, November 19, this Sunday na po, yung mga gusto pa pong humabol para sa t-shirts. Ayan, coordinate na lang po kayo sa inyong mga workers or CSM teachers sa inyong area. So, ulit, ayan po yung design. Ay, mali na pala yung presyo, sorry. Thank you, Pero Lord. yan yung dalawang design. So, pag white shirt po, ayun automatic yung design. Pag blue shirt, ito naman po yung design. And then, ayan po yung mga sizes. Actually, meron pong hanggang 5XL po pala yan. So, extra small, small, medium, large, XL, double XL, 3XL, 4XL, and 5XL. And then, sa kiddie naman po, meron po tayong 4, 6, 8, 10, 12, 14. And sa infant po, pwede rin po magsabi lang po kayo. Kung yung size nila sa Kentucky na brand, white, kaso white nga lang po yun sa mga infant, sa baby. Yan. Yan po yung ating mga models. Thank you, Lord. Yan. So, okay Yan. na po. Oh, Thank you, sige. Lord. Purihin ng Panginoon. Yan. Tandaan natin mga kapatid, ang Book of Agur o yung Proverbs 30 na to, yung Prayer of Agur, hindi po inilagay ni Lord yan sa Bible nang walang purpose. Amen. Kaya yun po ay ipinakikita sa atin na ito yung mga tao na who cannot control their passion for money. Kaya yung po ay binigay yon, yung prayer na yon, para maunawaan natin na lahat ng klase ng tao ay merong mga kayang i-control ang sarili nila pagdating sa pera at yung iba naman ay talagang hindi. Kaya napakaganda ng honesty ni Agur. At tandaan natin na pagdating sa money, alam naman natin ang pangako ni Lord dun sa Malakay 3, lalo na doon sa verse 11, hindi ba? He will not send devourer to your crops, meaning kapag yung pera nating kinita, hindi niya pababayaan na mapunta sa waste. Hindi ba? Hindi maaaksaya. Kaya kapag tayo ay sumunod 100%, doon din sa Deuteronomy 28. Yung Deuteronomy 28, ang sabi niyang ganon, you will lend to many, you will not borrow any. So, hindi na ikaw ang mangungutang, kundi ikaw na ang magpapautang. Pero kapag ikaw ay hindi sumunod sa Panginoon, may kasama pang sira ulo hindi ba?
magkakaroon ka pa ng insanity. Eh, paano namang hindi ka magkakaroon ng insanity nun? Samantalang, napakalaki ng problema mo pagka dumami ang utang mo, hindi ba? Hindi ka na nga makatulog sa gabi, yung sleepless nights. Kaya yun ang consequence. Bakit si Agor more honorable? Ay, hindi. Ang honorable si Jabez, Eh, si Daddy. Jabez, bakit more honorable siya? Among his, Among his brothers. brothers. Oo. Maganda kasi yung puso ni Jabez. Si Jabez kasi kaya naging honorable. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, siya niyang nais na gawin. Okay. Ano bang kalooban ng Panginoon? 'Di ba? Kaya ka tanda, ay naalala ko nga pala. Bakit ba yung mga magulang na may sped children, bakit sabing ganun yung mayaman? 'Di ba? Kaya yung iba yung tiyahin ko nga nag-ampun pa ng kwan eh. Kasi naging parang ginawa nilang Magic. Oo, magic ba yung kapag meron kang sped na kinuha, payayamanin ka raw. Alam niyo kung bakit? Kaya pinayayaman ni Lord ang mga taong may anak na sped para hindi niyo apihin. Bibless tayo lalaga talaga. Kasi mahal ni Lord yung mga bata na may mga special needs. Yan. Kasi mahal yun eh. Ang mahal-mahal kaya ngayon ng mga pagpapagamot ng mga special needs. Kaya wag niyong isipin na kaya kayo swerte. Yung ginagawa yung sa salitang mundo, ang swerte ng bata na to. Kaya yung iba nag-aampo ng mga ganon, di ba? Pero hindi eh. Talagang, yung iba nga kasi, pag hindi naunawaan ang tunay na kahulugan ng ikaw ay binigyan ng ganyan, ay instead na maging blessing, nagiging curse, di ba? Alala ko tuloy yung puwan eh. Si Mama Eva. Masatapos na tayo. Hindi ko nababanggitin. So, sige, Okay, makinig sige. tayo sa bago namin i-wrap up at mag-closing prayer. Makinig muna tayo dito sa isang repeat new song na ang sabing ganon, A Strong Refuge by Sister Seni Radam. Pakinggan natin ito mga kapatid. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Do not be afraid, for I am with you.
I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my trouble. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I will uphold you with my victorious right hand. Thank you, Lord. Ito po yung mga t-shirt ng mga babies. Yan. Maganda tela, mga kapatid. Yan, 250 po yan. Naku, nagbenta na. O sige. For our last scripture, dito po sa Lamentations 3, sabi sa 31, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, hindi naman mawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya kinatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Kaya tayo pong lahat na nagkaroon ng problema, more than yung fear ni Agur, kaya yun ang fear ni Agur, kaya kung ang prayer niya hanggang ganun lang. Baka nga magkaroon siya ng problema sa pera, hindi ba? Baka mapautang siya ng marami. Kaya bilang sa ating last ng scripture pati, sabi niya sa Matthew 11:28 to 30, Pastor, come to me. Tayo pong lahat, kapatid, itinawag para mag-triumph. Hindi tayo tinawag para magapi. God calls us to be more than conquerors. Let us pray. Sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 11:28 to 30. Come to me, all of you, who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you. Learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put
on you is light. This is the message of the Lord. Salamat po, Panginoon, sa ginawahan ng buhay na binibigay mo sa amin, and sometimes nagkamali ako. Nagkamali kaming lahat. And this is a time of decision, O Lord, to accept you as our Lord Jesus Christ and our Savior. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang nakalaan pa sa aming lahat. Thank you, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Sala God bless ko'y pinatawad Tawad mo, mo. minahal mo ako ng totoo, kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Ganito si Lord. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Purihin ang Panginoon. God bless everybody. At bukas po ay meron ulit tayong GMJ. Be free and be debt free. In Jesus' name, amen. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy